Hi, hello, I'm Larry Casilla at ito yung G Solutions. Ngayon, mag-solve naman tayo ng circuit problems. Pag-aralan na natin yung pag-setup ng mga mesh currents para makakuha tayo ng equations sa circuits natin. Ngayon, mayroong isang case na pwede nating gamitin pa. Ito yung tinatawag nating super mesh. Halimbawa, ito yung given. At makikita natin dito na merong current na 1.5 ampere between yung current na dumadaan dito sa branch na yan, okay, at saka dito rin sa branch na to. So if in case makakita ka ng ganyan, pwede mong i-consider itong system na ito, itong current source na yan na super mesh o yung setup niya ay super mesh. Sige, so isolve natin. Halimbawa, yung hinahanap na dito ay kunin natin yung voltage dito sa 4 ohms. Ngayon, mag-assume tayo ng direction. Gawa tayo ng na current. Diba? Ito yung bilog natin. Okay, so yun. Okay. So suppose meron tayong clockwise direction na dumadaan dyan sa loop na yan, and yung sa kabilang loop, ganun din, clockwise din. So, yun yung assumption natin. At isulat ko sa pula yung current. Tawagin natin yung pulang current na yan na mesh current 1 o I sub 1. At ito naman sa kabila I sub 2. So, dalawang current. So, yung purpose natin is, again, para makuha yung voltage dito sa 4 ohms. So, kailangan natin yung value ng I sub 1. Mag-set up muna tayo ng equations base dito sa nakikita natin. Okay, so kung mapapansin mo, ang isang equation na magagawa natin dito ay sa pamamagitan ng dalawang kuryenteng to, yung I sub 1, okay, sorry, yung I sub 1 yan, at saka I sub 2. So si I sub 1 ay I sub 2 with reference dito sa current source natin. So, yung current source natin, pababa, going down. Ilagay natin dito 1.5. So, kung yun yung babasihan natin, yung dalawang current, yung I2 at saka, I1 at saka I2, tingnan natin, observe natin kung ano yung direction niya dito sa branch na yan. So, going down sa yung 1.5, itong I sub 1 is going down din. So, parehas yung direction ng 1.5. So, yan yung magiging positive natin. So, equals I sub 1. Okay, itong isa naman, I sub 2, pataas siya, salungat sa 1.5. Kaya, minus I sub 2. Yan. So, ito yung pwede nating sabihin na equation 1 natin. So, ngayon, gagamitin na natin yung yung super mesh na idea natin. Halimbawa, i-duplicate natin to. Since na nakita natin na yung itong current 1.5 ampere ay super mesh siya, so alisin natin siya rito. Okay. Yan. So naalis na siya. Okay. Pati yung 1.5 na yan. Sige. Yan. So, makikita mo na wala na si 1.5 ampere current source. So, pwede na tayong mag-Kirchhoff's voltage law din dito. KVL. So, direction na yan. Pwede namang counterclockwise. Okay. For the sake of discussion, clockwise yung gagawin ko. At bago yun, i-designate muna yung mga polarity kasi yun yung kailangan natin. Itong 2 ay ito yung negative niya at ito yung positive niya. Yung 4 ohms, yung dumadaan dyan ay mesh current 1. So sa pagpasok ng kuryente sa resistor na yan, yan yung positive at lalabas sa negative. Ganon din yung 2 ohms. Yung I sub 2 yung dumadaan dyan. So ito yung plus at ito yung minus. Yung 3 volts natin, again, ito yung plus, fix polarity na siya at saka negative at wala na. So, pwede na tayong gumawa ng ating super mesh equation. Yun.
Ano yung super mesh equation natin? So, simulan natin sa 2 volts. So, negative 2. Tapos, punta tayo sa 4 ohms. Yan ay 4, positive siya, plus 4 mesh current 1. At sa 2 ohms, positive din, plus 2 ay sub 2. Tapos, yung volt natin, plus 3 volts. Since wala na, equals to 0. Simplify natin yan. Ang ating equation ay 4 times I sub 1 plus 2 I sub 2. At itong 3 and negative 2, i-add natin. Yan ay positive 1. Lipat natin sa kabila, bibigyan tayo ng negative value, negative 1. So, ito yung ating equation 2. Yan. Yan yung equation 2 natin. So, since may dalawa tayong unknown, may dalawa tayong equation, solve na yung problem natin. Yung target natin ay yung voltage dito sa 4 ohms. So, kailangan makuha natin yung value ni I sub 1. Sa equation 1 natin, makukuha natin yung value ng I sub 2. Yung I sub 2, yung value niya ay is equals to I sub 1 minus 1.5 volts. Yan. So, yan gagamitin natin, substitute natin si equation 1. Equation 1 ay substitute natin sa equation 2. So, 1 substituted to 2. Kaya, sulat ko na yung equation 2. Then ay 4 I sub 1 plus 2. Imbis na I sub 2 yung susulat ko, ito yung sulat ko, yung value ng I sub 2. So, yan ay 10. Okay. So, multiply. Equals negative 1. Yun. So, ma-simplify na tayo. Ito, multiply dito. At ito yung multiply doon. Okay. So, yung I1 ay dalawa. So, for I1 at saka 2I1. Yan ay 6 I sub 1. Yung 2 times negative 1.5 is bibigay sa atin yan is negative 3. So, yung negative 3 natin, ilipat natin sa kabila. Meron tayong 6I sub 1, lipat sa kabila, magiging positive yon. So, positive to na. So, therefore, yung ating I sub 1 is equals to 2 over 6 or ano yan? 1/3. Yan, 1/3. Yan yung I sub 1 natin. Since hinahanap natin yung voltage sa 4 ohms, dito sa 4 ohms natin, kunin natin yung equation ng voltage yan. That is B 4 ohms, yung voltage sa 4 ohms, daw, 4 ohms, ay actually 4 times I sub 1. Okay? So, 4 times I sub 1 na 1/3, yun na yung value natin. So, magkakaroon ka ngayon ng 4 over 3. At yung 4 over 3, ang value niya ay 4 over 3. Yung value niya, yung B at 4 ohms natin is 1.33 volts. So, ito yung magiging hinahanap natin ng value. 1.33. So, nakita natin yung kunting solution na ginamit natin yung super mesh concept. So, maraming salamat sa panonood sa video ito. Nawa nakatulong ito sa iyong pag-aaral sa circuit analysis.